Ito yun pag pulis, bini-baby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang, itong suspect, nako, kahon na ito. O baka patay na, etc. Pero dahil kabaro, yun, wala na, nakawala na. Senator Raffy Tulfo, napuno na at dadalhin na sa Senado ang kaso ni Catherine Camillan. Pwede ba natin to i-hearing sa Senado? Pwede naman po natin i-hearing like we did before tungkol i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Just the same, i-hearing natin to. Yes, sir. Siguro dahil para doon sa investigative technique na dapat gawin ng mga pulis, ano matutunan nila dito, magtatawag tayo ng mga source person, proper to investigate, di ba? October 12 nang huling makita sa isang mall sa Batangas, ang teacher at beauty queen na si Catherine Camillan, na mapasa hanggang ngayon ay hindi pa din nakikita, matapos ang mahigit 3 buwang paghahanap sa kanya. Muling dumulog sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang pamilya ni Catherine, kaugnay sa pagkawala ng kanilang anak. Sa naging opinyon ni Idol Raffy, dapat kumuha ng hair sample kay De Castro, para may kumpara sa 2 hair stand na hindi nagmatch kay Catherine Camillan. Matatandaan na noong Nobyembre ng nakaraang taon, nang maglabas ng statement ang PNP patungkol sa 2 testigo, na nakakitang inililipat ng ibang sasakyan si Camillan, kalaunay natagpuan ng mga otoridad ang abandonadong sasakyan, na sinasabing pinaglipatan kay Catherine, mula sa kanyang sasakyan na Nissan Juke. Sa pagkalap ng mga ebidensya sa nasabing sasakyan, nakuha ang ilang strands ng buhok at dugo. Sa isinagawang cross-examination, nagmatch ang mga hibla ng buhok kay Catherine at sa kanyang mga magulang. Nakapanayam ni Idol Raffy si Brigadier General Kenneth Lucas, kaugnay ng pagsibak sa serbisyo ni Alan De Castro, at wala na sa kustodiya ng PNP ang pangunahing sospek sa pagkawala ni Catherine. Sa nakikita ni Idol Raffy, may maganda at masamang dulot ang paglabas ito ni De Castro. Ang kinaganda raw nito, ay hindi mapapakialaman ni De Castro ang investigasyon. Sa kabilang banda, dahil wala na sa serbisyo at wala na sa kustodiya ng mga pulis, malaya na itong makakagalaw. Maaari na rin daw itong magtago o mang ibang bansa, kung gugustuhin ni De Castro, dagdag pa ni Idol Raffy. Sagot naman ni Brigadier General Kenneth Lucas, tututukan at imomonitor pa rin ng PNP ang galaw at kinaroroonan ni De Castro. Nanlulumo din si Idol Raffy dahil hindi pinaboran ni De Castro ang request ng magbigay ng specimen, para sa cross-matching ng mga ebidensya na nakita sa sasakyan. Aniya ni Idol Raffy, kung walang kasalanan si De Castro ay hindi ito mag-aatubiling magbigay ng specimen sa mga otoridad. Meron 2 hair strand doon na doesn't belong to the victim. Lalaki raw yung may-ari ng hair strand na yun. Galing sa isang lalaki, yung 2 hair strand na yun, na na-recover. Ayon kay Colonel Jacinto Malinaw, Chief ng CIDG Region 4A. Ang request ko, baka pwedeng by now, sabi ko after a few days, give us an update kung ano nang ginawa ng PNP sa ebidensyang yon. Sabi niya, kakausapin daw niya yung kanyang legal team kung papaano nila na magawang paraan na para yun ay iubliga yung persons of interest at ma-match. Ang suggestion ko naman, kung sakaling tumanggi yung person of interest, baka pwede yung kamag-anak kung papayag. Sabihin sa kamag-anak, total hindi ka naman suspect Request na namin kung papayag ka na para makatulong ka sa investigasyon. Dahil pwede na i-match yan yung isa blood relative. Yes. General Lucas, alam po sana kami ng follow-up. Tama ho ba na ito pong person of interest natin, si Major Alan De Castro, ay na-dismiss sa servisyo. Therefore, siya po ay mapapakawalan sa kustudiya ng PNP kasi dati siya po ay nasa holding area ng PNP. Is it true na pakakawalan na siya sa kustudiya ng PNP, so he's free as a bird na lalabas na? Opo, tama po yan. Dahil noong January 16, napirmahan ko na po yung dismissal order niya as recommended by RIAS 4A. So, nung natanggap niya yung dismissal order niya, is wala na po sa custody ng Philippine National Police, particularly ang Calabarzon, itong si Police Major Alan De Castro. Okay. Para sa akin ang dating niya, sir, good and bad. Good dahil wala sa serbisyo, hindi niya na ma-influensya yung investigasyon. Hindi niya magamit yung kanyang posisyon. On the other hand, since wala na sa poder ng PNP sapagkat siya po sibak na, is kailangan pakawalan siya ng PNP at wala nang may hawak sa kanya. So he's free to go. So pwede na ho siya magtago kung sakasakali man he chooses to hide for whatever reason,
or tumakbo man kung saan niya gustong tumakbo, libre na po siya. Tama? Yun yung bad. Doon. Tama po yan. Pero ang PNP mo ay may paraan po para i-monitor itong kinaroroonan ni Police Major De Castro. Ang sa akin sana, sir, sana yung pagbitaw sa kanya or pagsibak sa kanya ay yung bang nililitis na yung kaso sa korte. Pero meron po kasing motu proprio investigation na ginawa ng RIAS natin. So kung hindi po natin pwedeng pahabain yon dahil mawawala na po sa proseso. May proseso po kasi yun. And dapat sa ganitong araw, dapat matapos yung investigation na yon. Nagkataon na nauna itong administrative case niya na ma-resolve. Don't get me wrong, General. As a matter of fact, very commendable po yung naging resulta ng investigation at aksyon na ginawa po ng inyong RIAS. Napakabilis nga po. Okay, ibig sabihin, very competent po yung mga taga-RIAS. Hindi ko kine-question yan. Yun nga lang po, yung sinasabi din ng iba, paano yan? Wala sa question ng PNP, pwede siya magtago. Sabi niyo, meron kayong way na monitor, pero wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas na ibang bansa. Well, that will depend po kung ma-resolve kaagad yung final sa kanyang criminal case dito sa Batangas. Kaya nga po, kung halimbawa sir, pinakawalan siya ngayon, di ba sir, nakawala na siya? Opo. Alam mo, bumili siya ng ticket papuntang Hong Kong bukas o China, o di natin siya mapigilan. Kasi wala pa namang kaso sa korte, wala pa namang departure order na i-file because meron ng warrant. Di pa ba, sir? Tama po yan. Okay. Nung makausap ko si Colonel Jacinto, yung si ADG ng Region 4A, meron na po nakuhang 2 hair strands doon po sa kotse. Yung hair strands daw po na yun, it belongs to a male. Now, ano na po nangyari, sir? Yun po ba ay na-cross-match na sa mga person of interest? Well, ongoing pa po yung investigation na ginagawa ng CIDG dahil yung criminal aspect ng case ni Major De Castro is hinawakan po ng CIDG. Yung administrative case lang po niya, yung hinawakan ng PRO Calabarzon. And we are waiting for the reply. Wala akong nakikitang problema dito sa CIDG. CIDG is doing their best. Ang hindi ako okay dito sa mga regular na pulis. Ito yun pag pulis, bine-baby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang itong suspect, naku, kahon na ito. O baka patay na, etc. Pero dahil kabaro, yun, wala na, nakawala. Ano pong masasabi mo sa balitang ito? I-comment lamang ang gusto mong sabihin. Para sa mga karagdagang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos.